Hello, kamusta kayo kasardinas? For today's video nga pala, pag-uusapan natin yung nangyayaring napapanahong issue sa ating bansa. At alam na natin lahat yon, ang issue sa pagmahal ng ating gasolina. O ngayon ay nakakaranas tayo ng energy emergency, sabihin natin, ayaw sabihin ng gobyerno na crisis pero halos papunta na rin doon, yung krisis sa gasolina at diesel. Siyempre, pag sobrang mahal ng gasolina, pwede rin tumaas yung kuryente at tumaas yung mga bilihin natin. Kaya ano ba yung mga diskarte ni Juan para kahit paano, makatipid naman tayo sa pagkonsumo ng gasolina? Ayan, nakikita na nga natin dyan, yung iba imbis na gumamit ng sasakyan, nagko-commute na lang. Yung iba naman dati nakamotor, nagbibisikleta na lang. O kaya naman yung may lalayo sa trabaho, nag-stay in na lang sila. Pero ang problema naman, pag nasa stay in ka sa trabaho, syempre, alam niyo naman pag stay in tayo sa barracks, katulad ko, construction worker, unang-una na dyan, napakahirap magpahinga ng maayos. Kasi bakit? Marami tayong kasamahan. Pag sa gabi, syempre, yung iba dyan, nagkikwentuhan, naglalaro ng baraha, naglalaba, maingay, syempre, di tayo makatulog. O kaya naman malamok, mainit, o minsan mabaho pa. No? Kaya mahirap. Kaya mas maganda pa rin na nakakauwi tayo sa ating mga tahanan pag tayo nagtatrabaho. Para kahit paano, kinabukasan, meron tayong lakas. No? Pero yun nga, pag-usapan natin, ano ba yung mga diskarte ni Juan para kahit paano makatipid sa gasolina? Baka papanahon na o panahon na para mag-upgrade tayo sa e-car. Pero hindi yan, hindi natin kaya. Pwedeng mag-upgrade tayo sa e-bike katulad nito. Kaya ito, yung e-bike natin, pag-usapan natin kung anong specs nito. Para kahit paano magkaroon tayo ng idea at pag gusto natin kumuha na ng e-bike, isa to sa mga option natin. Yung mga ganitong klaseng e-bike na budget friendly lang. Kaya tara, samahan niyo ako. The most trusted brand nga pala ng e-bike dito sa Pilipinas ay nandiyan ang NWOW. Ito talaga yung number one na brand ng e-bike dito sa Pilipinas na subok na matibay. Medyo pricing nga lang ng konti yung mga unit nila. Pero talaga namang very reliable. Very reliable. Yeah. Pero itong Kurumaki ay magandang brand na rin. Sunod din yung Koda at yung iba pang brand ng e-bike medyo hindi na masyado maganda. Para sa aking opinion lang. Pero itong Kurumaki, okay to. Kaya, tara, tignan natin kung ano yung mga features niya. Mga kasardinas, ang pangalan nga pala ng unit na to ay K3060. Meron tong power na 48 volts at 20 amperes. No? May dalawang sakayan sa likod at isang driver na tumitimbang lang ng 200 kilos. Yun ang kanyang maximum capacity. Dapat hindi rin masyado malaki yung nakasama sa likod dahil medyo masikip yung ating e-bike at maliit lang. Kaya yun, kung sa mga gustong kumuha ng e-bike na ito nga pala ay nagkakahalaga ng 38,000 o 36,200 cash. Pero pag kinuha mo naman ng installment basis, ito ay merong monthly na, kinuha mo naman ito ng installment basis, ito ay nagkakahalaga ng 2,873 pesos monthly for 18 months. No? Ayun, tara, samahan niyo ako. Tingnan natin yung mga basic features ng e-bike na ito para magkaroon tayo ng idea sa mga gustong mag-convert sa e-bike papasok sa trabaho o pang service sa school. Tara. Ayan, i-review na natin yung ating e-bike. Ayan, kung makikita nyo naman yung itsura ng ating K3060 unit na Kurumaki na ang pangalan nga pala ng ating e-bike ay si Gulaman kasi mukha siyang kulay gulaman kasi siya. Ayan, yan. Unahin natin yung ating gulong. Para sa gulong niya, ayan, nakalagay naman yung kanyang size ng gulong. Hindi ko mabasa, hindi ko alam. Pero naka-drum brake siya. Ayan, naka-drum brake yung ating gulong para sa front shock niya. At yung suspension naman sa likod, ayan, yung suspension niya. Tapos naka-drum brake pa rin. Naka-drum brake pa rin siya. Drum brake. Tapos, ayan, meron siyang tail light. Nandiyan na rin yung signal light. Tapos, ayan, meron siyang dalawang side mirror. At meron siyang brake pedal. Meron siyang dalawang handbrake. Ayan. Tapos, ayan, pag inan mo siya, ito lang yung makikita sa panel niya.
53.2 voltage, no? Halos full charge siya. Tapos, dito naman, meron siyang drive at meron siyang reverse. Tapos, meron siyang speed na 1, 2, 3. 2, 3. Ayan yung speed niya. Tapos, dito sa kabila, meron siyang high beam. Yan. Tsaka daylight. Daylight. Signal light. Left and right. Tapos, yung kanyang horn. Ayun. Yan. Ayan yung features ng, mga basic features ng ating e-bike. Napaka-simple lang. Tapos, meron siyang electric fan. Ayan. Ito naman itsura ng ilaw niya. Pag naka-daylight. Pag naka-high, ayan. At pag naka-signal, ayan. Ayan. Pagdating naman sa kanyang upuan, ayan, medyo malambot naman siya. At masarap din naman siyang upuan. Pagdating sa upuan. At meron nga rin pala siyang wiper pag umuulan. Yan, meron din siyang wiper. Sige. Ngayon, iti-test drive natin siya para malaman natin yung riding experience tsaka yung top speed niya. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayan, iti-test drive na natin si Gulaman. Kaya tara, samahan niyo ako. Iti-test drive na natin si Gulaman. Ayan, pag dumaan sa hubs. Ayan, sakto lang. Very comfortable. Very comfortable lang. Yung riding experience niya. Alam nyo, mga kasardinas, napakayaman ng bansa natin. Napakaraming pwedeng pagkuhanan ng enerhiya. Tayo mga Pilipino, lagi tayo nakabilad sa initan halos ang may araw na nga tayo. Nandiyan ang solar energy. Solar energy na reusable. Kung meron lang tayo mga solar panel dyan sa bubungan, matitipid na sa kuryente. At tara, napakita ko nga pala sa inyo dito sa lugar namin na may ilang subdivision dito na halos lahat na naka-solar panel. Ayan, kung titignan nyo yung mga bubong na yun, ayan, yung mga bubong na yun mga kasardinas, lahat yan naka-solar. Kaya napakalaking tipid sa kuryente. Yung solar energy na yan na nagagamit natin, reusable energy. No? Kaya halos kaya rin natin na hindi na buwas sa ibang bansa sa pagsusupply ng enerhiya. Meron pa tayo sa Maguindanao na ibalita lang nung nakaraan. Yung Ligasawan Mars sa Maguindanao na meron siyang depositong natural gas. Kung noon pa lang binigyan na ng pansin ng gobyerno, sana kahit paano yung mga susunod na henerasyon o yung krisis na nararanasan natin ngayon sa enerhiya hindi na maulit. Then kaya na nating mag-supply sa bansa natin hindi na bibig sa ibang bansa ng gas, ng gasolina o ng diesel, no? Petroleum. Kaming vulkan na pwedeng pagkuhanan ng geothermal energy. Vulkan mo yun, di ba? Napakaraming enerhiya na pwedeng pagkuhanan. At napakainit sa bansa natin. Tayo mga Pilipino, halos lagi tayong pinagsaarawan, kaya amoy araw tayo. Pero yung solar energy na reusable energy na pwedeng ma-convert sa kuryente, napakalaking tipid na. Kaya kung madidevelop na lang talaga yung bansa natin, hindi natin kailangan umasa sa ibang bansa para sa pagkonsumo ng gasolina o pag-export ng gasolina sa kanila. No?